Flat ang mundo at hindi bilog. Yan ang pinaniniwalaan ng iilang mga tao. Kahit pa ng mga kilalang personalidad gaya ni NBA player Kyrie Irving at Draymond Green, flat daw ang mundo. Maging ang reality TV personality na si Tila Tequila at American rapper na sa B.O.B. Tila sila ay naniniwala na ang mundo ay flat at hindi bilog. Kahit pa umusbong ang makabagong teknolohiya upang pag-aralan ang hugis at anyo ng mundo, maraming tao pa rin ang naniniwalang ang mundo ay hindi bilog o globo. Sa katunayan, sa mga YouTube channels at Facebook pages na tumatalakay sa mga teoryang patag ang ating daigdig, makikita nyo na libo-libong mga tao ang sumusubaybay at nagpa-follow sa kanilang channels at pages. Sino-sino ang nagsusulong ng paniniwalang ito? Ano ang matibay nilang basihan para masabing ang mundo ay flat at hindi bilog? Ang totoong hugis ng mundo? Yan ang ating aalamin. Ang pinakasikat na naniniwala na ang mundo ay flat ay tinatawag na flat earthers. Sila ay may matinding batayan at iba't ibang mga conspiracy gaya di umano ng NASA ay nagpapakalat daw ng kasinungalingan sa publiko tungkol sa totoong hugis ng mundo. Maging ang first moon landing daw ng tao ay peke at pawang kasinungalingan. Peke daw dahil sa flag na hinahangin. Walang mga bituin sa likuran ng mga larawan at hindi magkatugma ang footprint ng mga astronaut. Bakit flat ang mundo? Ayon sa flat earthers, alam nyo ba na ang flat earthers ay bumabase din sa biblical interpretation? Kaya nila sinasabing ang mundo ay flat? Ito daw ay nakasulat sa Genesis chapter 1 verses 6 to 8. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so, and God called the firmament heaven. And the evening and the morning were the second day." Sa bersikulo, alam natin ito ang paglikha ng Diyos sa mundo. At sa paglikha ng mundo, meron din siyang ginawang firmament o sa Tagalog ay kalawakan. Ang pagkakaunawa ng mga flat earthers sa firmament o kalawakan ay tumutukoy sa espasyo sa loob at labas. At ito daw ay gawa sa matigas na bagay o solid materials tulad ng isang dome, vault, at naka-encase at nakatakbo sa itaas ng earth. Ito ay isang konsepto na nagsasaad na ang mundo ay nakabalot sa isang malaking estruktura na katulad ng isang kisame na nagbibigay proteksyon o limitasyon sa mundo. Ito rin daw ang nagpapatunay ng pagiging flat ng mundo. Kaya para sa mga flat earthers, imposible at walang makalalabas sa barrier na ito. Kaya hindi daw totoo ang moon landing, rocket launch, at pagpunta ng mga astronauts sa outer space, kundi ang lahat ng ito ay nagaganap lamang sa ilalim ng dome. Paano nila ipapaliwanag ang day and night cycle at ang seasons o ang pagbabago ng panahon? Hindi sila naniniwala na umiikot ang mundo. Ang pagbabago-bago ng panahon daw ay dahil sa paglapit at paglayo ng araw sa Earth. At maraming mga flat earthers ang naniniwala na ang Antarctica na itinuturing na hangganan o ice wall ng mundo ay hindi ang tunay na hangganan ng mundo. Sa halip, naniniwala sila na nasa labas ng Antarctica ay may lupaing nakatago gaya ng hindi pa natutuklasan ng mga kontinente, malalaking pulo, isolated civilization at settlements, at mga unexplored territories at living things. Naniniwala ang ilan na ang mga pahayagan at mga gobyerno ay may itinatagong impormasyon tungkol sa Antarctica. Ang katotohanan ayon sa siyensya. Ang mga teorya at mga paniniwalang unang nabanggit ay hindi sinusuportahan ng siyensya at mga katibayan. Itinuturing itong mga katang-isip lamang ng mga siyentipiko at eksperto. Mga katunayan na ang mundo ay pabilog o spherical at hindi flat. Una, ang totoong hugis ng mundo ay pabilog. Ang mundo ay hindi perpektong bilog, ngunit ito ay nasa hugis ng isang oblate spheroid o isang bilog na may bahagyang parehaba sa mga polar sides nito. Paano ito napatunayan ng mga eksperto? Ang pagmamasid sa paggalaw ng mga bituin at mga planeta sa kalawakan ay nagpapakita ng mga ebidensya na ang mundo ay isang oblate spheroid. Ang mga obserbasyon sa pagtatakip ng mga bituin sa langit at ang kanilang posisyon sa iba't ibang mga lugar sa mundo ay nagpapakita ng isang modelo na hindi perpektong bilog at lalong hindi patag o flat.
Dagdag pang ebidensya ang mga larawan na kinukuha mula sa mga satellites. Halimbawa, narito ang satellite image ng Pilipinas mula sa outer space. Pangalawa, pag-aaral sa gravitational field. Ang gravity ng mundo ay isang mahalagang katibayan na nagpapahiwatig sa hugis nito bilang isang oblate spheroid. Ito ay dahil sa mga irregularidad at pagkakaiba-iba ng gravitational field nito sa buong mundo na nagpapakita ng bahagyang pumalyang hugis sa mga polar regions kumpara sa mga equatorial regions. Ang gravitational force ng mundo ay hindi pantay-pantay sa lahat ng mga lugar dahil sa pagkakaiba ng bigat sa iba't ibang lokasyon sa mundo. Pangatlo, ang solar at lunar eclipse. Maraming mga astronomers at scientists ang gumagamit ng mga solar at lunar eclipse upang matukoy ang hugis ng mundo. Ang mga solar at lunar eclipse ay nagpapakita ng mga shadow patterns sa mundo at sa iba't ibang mga oras at lokasyon. Kung totoong flat ang mundo, nasa iisang lokasyon lamang dapat ang shadow pattern ng mga eclipse na makikita hanggang sa mawala ito sa paningin. Pang-apat, Earth's rotation and revolution. Kung ang mundo ay talagang flat, ang pag-ikot nito sa orbit ng araw ay magiging isang malaking misteryo at hindi makakatugma sa mga siyentipikong batayan. Ang isang flat na mundo ay hindi maaaring mag-ikot sa orbit sa paligid ng araw ng tulad ng ginagawa nito sa kasalukuyan. At ang mga astronomical phenomena tulad ng mga seasons, araw at gabi, at mga solar at lunar eclipse ay hindi magiging magkakatugma sa mga obserbasyon. Panlima, ang paglalayag ni Magellan. Ang isa sa layunin ng paglalakbay ay pumunta sa Indonesia or Spice Island. Hindi sila dumaan sa Indian Ocean dahil kontrolado ito ng mga Portuguese. Kaya ang ginawa nila Magellan, naglayag sila sa kanluran sa ruta ng Atlantic at Pacific Ocean bago siya nakarating dito sa Pilipinas. Kaya kung ang Earth ay flat, ang mangyayari sa paglalakbay ni Magellan, sila ay mahuhulog dahil ang hangganan na kanilang nakikita ay isang malaking bangin. Matapos ang kamatayan ni Magellan, ang natirang mga tauhan ng ekspedisyon ay nagpatuloy at nagkumpleto ng paglalakbay sa pamumuno ni Juan Sebastian Elcano pabalik sa Espanya. Ito ang first circumnavigation o kauna-unahang pag-ikot sa mundo. Pang-anim, ang filosofiya ni Aristotle. Ayon sa kanya, ang mundo ay may hugis ng isang geocentric sphere o isang bilog na sentro ng universe. Naniniwala si Aristotle na ang mundo ay nasa gitna ng langit at lupa at ito ang sentro ng cosmic order. Ang paniniwalang ito ni Aristotle ay nagpapahiwatig na ang mundo ay hindi flat kundi merong isang hugis na bilog o spherical. Pampito, ano ba ang turo ng Biblia sa hugis ng mundo? Ayon sa Isaiah 40:22, He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. Sa konteksto ng talata, ang paggamit ng salitang circle ay nagbibigay diin sa katangian ng mundo bilang isang cosmic body na may hugis na pabilog. Ang ebidensya mula sa siyensya, agham, filosofiya, kasaysayan, lalo na ng Biblia, ay nagpapatunay na ang mundo ay hugis na oblate spheroid o pabilog. Mahalaga na manatiling bukas ang ating isip hindi lamang sa kung ano ang hugis ng mundo, kundi alamin at idalangin natin ang tamang pagkaunawa tungkol sa kung bakit nilikha ng Diyos ang mundo at ang tao. Ikaw, ano ang paniniwala mo tungkol sa hugis ng ating mundo? Ikomento mo naman yan sa ibaba. Paki-like ang ating video, paki-follow na rin sa TikTok at mag-subscribe. Salamat at God bless!